Ayan, ayan, ayan. Maganda ang ating podcast ngayon kasi pag-uusapan natin bakit napakahirap mag-move on, di ba? Bakit kahit alam mo nang tapos na kayo pero hindi ka pa rin natitigil sa kakaisip sa kanya, di ba? Bakit nasasaktan ka pa rin, di ba? Yung parang gusto mong pabalikin siya o habulin siya sa nararamdaman mo. So if you're going through a breakup right now, itong episode na to ay para sa'yo. So meron tayong guest today pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang pangalan dahil confidential po ito and I'm very thankful sa kanya dahil willing siyang i-share sa inyo ang kanyang nararamdaman. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa kanyang storya. Magpo-focus tayo bakit nahihirapan siyang mag-move on at bakit nagkaroon siya ng ganong klase ng relationship. Ayun lang po papakiusap ko sa inyo sa podcast na ito ay sana wala pong judgment. Hindi po natin siya kailangang i-judge dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan and kaya siya nag-share ng kanyang story dito ay para magkaroon ng clarity at para maka-move on. At humihingi siya ng tulong sa atin para maka-move on siya. So reminder lang sa mga magko-comment dyan na please be aware na sensitive tong discussion natin ngayon. So dahil meron nga siyang pinagdadaanan. So hanggat maaari, humihingi po ako ng tulong sa inyo na tulungan natin siya na maka-move on, magkaroon ng clarity. Kung meron po kayong maitutulong sa kanya, ipakilagay na lang po dyan sa comment nyo para matulungan natin siya mag-move on. Ayan, i-welcome na po natin siya. Ayan. Okay. So, simulan natin dun sa ano muna. Ano nangyari na dun sa relationship mo, yung unang-una? Ay, yung sinasabi mo pala, no? Anong klase ka magmahal? Okay. Ganun ako, te. Kaya nga sinasabi ko, kaya nangyayari sa akin to na paulit-ulit. Kasi inaalaw ko. Oo. Kasi kunyari, ako yung palagi naghahabol, kahit hindi ko na makasalanan, ayaw ko yung magagalit, kasi natatakot ako maiwanan. So, Natatakot yan, ako ikaw umalis sila. ah, Oo, okay. natatakot akong mag-demand. Kasi pag Mm. mag-demand ako, makaiwanan ako, ganon. Tapos, hindi kasi ako kasi medyo may pagka-alpha female kasi ako, te. Kaya, Mm. hindi ako na-attract sa mga lalaki na nai-intimidate sa akin. Oo. Gusto ko yung mga lalaki, yung feeling ko is superior sa akin. Sa mga So, ganon ako na-attract. okay. Sa ganun ka Tapos, na-attract. Okay. opo. Tapos, so, pero puro mga long term ha. Puro mga long term Okay. to. Actually, yung una tumagal yun ng parang more than 10 years eh. Yung una ko eh. Okay. Hanggang sa magka-girlfriend siya, magka-asawa siya, nandun ako. Pero Wow. eventually yun, yung eventually yun, yung nauna na yun, ako ang umayaw dun eh. Kasi eventually, at then, nung bandang huli, parang naging numb na ako. Yung wala na akong nararamdaman, hindi na ako masaya, hindi ako malungkot. Bandang huli ako din na nakipaghiwalay dun eh, dun sa may asawa na yun na 10 years na yun. Oo. Tapos yung sumunod, mayroon akong 7 years na magkasunod na pareho sila ng personality. Mm. Ang isa pang problema kasi sa akin, te, dahil nga takot akong mag-isa, pagkatapos ng isang relationship, nag-jump ako agad sa isa pa. Hindi Okay. ako nagpapatagal kasi yun yung parang, dahil sa sobrang malungkot na malungkot ako, yun yung parang pagka nasa isip ko na pag nagkaroon ako ng isa pang relationship, parang ginagawa kong rebound ba? Nagkakaroon ako ng rebound palagi. Yun nga eh. Napanood mo yung video natin about sa rebound? Parang hindi ko pa yata napanood din. Di bale panoorin mo yun. Meron tayong dalawang video about sa rebound relationship. Okay. Oo. Sige po. So, And then, itong 7 years na magkasunod, actually, kung iisipin mo, hindi talaga sila, kung iisipin mo, siyempre, pag sasabihin ng mga friends ko, situationship siya talaga, hindi siya yung relationship talaga. Kasi okay. nga, hindi naman sila nami-meet ng family ko, hindi sila nami-meet ng friends ko. Pero, syempre, pag kami, nami-meet ko yung parehong may anak eh. Yung isa byudo, yung Mm. isa separated. So, Okay. pareho silang may mga anak. Pero dahil
nag-i-stay ako sa bahay nila, na-meet ko yung mga anak nila, na-meet ko yung mga kasama nila sa bahay. Pero hindi yung tipong ipapakilala ka talaga na as girlfriend, ganyan. Okay. Okay. Pero sa side ko, hindi sila nami-meet ng friends ko, hindi sila nami-meet ng family ko, ganon. Tapos, Ah, pero the way okay. na itrato nila ako, the way na i-control nila ako, as in parang girlfriend talaga. Yun nga kasi ano sila kung na-attract ako sa mga ganun, yung ikinokontrol ako na feeling ko ang haba ng hair ko kapag kinokontrol nila ako, yung kailangan ko magsabi kung nasan ako or babawalan ako, ganyan. Pero walang hindi ako yung una na byudo, as in talagang hindi niya ako tinatawag na girlfriend. Pero itong last, tinatawag niya naman akong girlfriend, tinatawag niya yung sarili niya, nire-refer niya as boyfriend ko. Tapos may one time naman na nag-I love you siya sa akin. Oo. Kasi nga hindi ako tapos yun, ang dami naming mag-out of town, nagde-date kami, nag-out of tawag dito, nag staycation kami, ganyan. Tapos I do things for him. Maraming mga ganon. Ngayon, pero yun nga, at the end of the day, yun, pagka ang nangyayari, kaya lang tumatagal dahil lang sa pagka kunyari may mga misunderstanding. Actually, itong last, madalas ang ginagawa niya sa akin, silent treatment eh. Sige, mag-focus tayo dito sa huling breakup mo particularly. Opo. Ano yung Opo. pinakamasakit sa'yo na nangyari dyan sa huling breakup mo? So, 7 years na kasi kami nito, te. Last year, nag-start ng September hanggang December, hindi niya ako pinakausap. Sabi niya, ang nire-reason niya sa akin, family problems. Sanay naman ako na hindi niya ako kinakausap ng mga, minsan, lalo kung mag-aaway kami, sanay naman ako na hindi niya ako kausapin ng days or weeks. Pero ito yung pinakamatagal na hindi niya ako kinausap. So, nung December, minessage ko siya. Actually, minimessage ko siya palagi kahit hindi niya ako kinakausap. Minimessage ko siya, pero sinasilent treatment niya ako, hindi niya talaga ako kinakausap. Kasi sinasabi niya, family problems, kailangan niya ng time muna for himself, ganyan. Hanggang yung December nga, minessage ko siya, sabi ko sa kanya, ito na yung pinakamatagal na time na hindi mo ako kinakausap. Ano ba, sinasanay mo na lang ba ako na hindi tayo nag-uusap? Sabi ko ganyan sa kanya. Pwede ba? Sabi ko sa kanya, Christmas gift mo na lang sa akin. Kailangan ko lang ng clarity. Sabi ko ganyan sa kanya. Tapos, sabi niya, nag-message siya sa akin, sorry siya. Sabi niya, sorry for keeping you hanging. Sabi niya ganyan sa akin. Hindi pa kasi tapos yung family problems ko. Sabi niya ganyan sa akin. Hanggang ngayon nga, may mga after ng trabaho ko, may mga nag-message pa sa akin na paano ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, mas happy ka ba na hindi mo na lang ako nakikita at nakakausap? Sabi niya ganyan sa kanya. Tapos ang sabi niya sa akin, syempre mas happy ako nang nandyan ka, gumanyan siya. Eh di syempre ang lola mo, marupok ako, nabuhayan na naman ako. Tapos meron siyang mga I miss you, pero actually yung I miss you niya, miss na kita, lalo yung mga intimate moments natin, sabi niya ganyan sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, sobrang miss na rin kita, sabi ko ganyan sa kanya, pwede naman tayo mag-intimate moments lang din at pinag-uusapan yung mga family problems ko. Hindi niya sinishare sa akin kung ano yung family problems niya kasi sinasabi niya, hindi naman daw ako kasali doon, so hindi niya ako para idamay dun sa family problems niya. Oo. Pero matanong lang kita muna, interrupt ko lang saglit. Yung itong guy na to is family man or single or ano ba? Separated siya. Meron siyang wife, meron siyang 3 kids, separated po siya. Pero hindi ako, dumating ako sa buhay niya, separated na siya. Okay, dumating siya sa buhay mo, separated na siya. Isa rin ba siya dun sa mga naging ex mo na hindi mo rin pinakilala sa pamilya mo? Opo, ganun din. Although kilala siya ng family ko, pero hindi yung tipong kilala siya as boyfriend ko. Hindi pa rin siya na-meet ng mga friends ko. Pero Kumbaga walang formal introduction na ito yung boyfriend. wala po. Walang ganun. Wala Pero po.
Wala po. Pero Um, sa side niya, dahil nga most of the time sa bahay niya ako nag-sleep over. So na-meet ko nakasama ko na rin mag-banding yung mga kids niya, lumabas na kami kasama yung kids. oo. Kilala ko ng kids, nakikita na ako ng mga kapatid na nasa bahay niya. Mm. Pero sa side ko, wala, hindi pa siya ang ano lang, parang open secret lang na alam lang ng mga sa side ko na I'm seeing him. Pero yung hindi yung formal na boyfriend ko siya, ganun. Oo. Pero may tanong lang ako, if kasi parang ganito yung naging pattern mo from the beginning, hindi mo ini-introduce na sa pamilya mo as formal, di ba? As formal talaga. Ano sa tingin mo, bakit ganun? Tingin ko dahil hindi sila serious with me. So ikaw yung nakakaramdam. Opo. Alam ko Kaya yun. Alam ko naman yun. Yun nga lang, kasi nga yung hoping ako na tumatagal ako sa relationship with them na ganito. Kasi hoping ako na baka someday ma-develop siya. Baka someday ma-love din ako. Okay. Yung nag-e-effort para someday, feeling ko baka someday ma-love din ako. Mm. Okay. So alam ko na bali ang minamahal mo dito yung nasa video natin to, marami akong video nito sa YouTube. Ang minamahal mo dito kaya naging paulit-ulit yung pattern sa'yo. Kasi every time na ma-attract ka sa isang lalaki, ang minamahal mo yung opportunity. Yung potential, hindi yung opportunity. Minamahal mo yung potential, minamahal mo yung baka, minamahal mo yung siguro, ganyan. Hindi mo minamahal yung nakikita ng mata mo. Yung ng sitwasyon mismo, yung nangyayari. Okay, so tuloy tayo. Kayong dalawa, naputol communication, sige tuloy mo. Oo. So, December, nagka-communication kami ulit, December. Tapos, yun nga, sabi niya, namimiss na naman niya ako, ganito lang yan. Tapos, January, first week of January, finally, nagkita na kami. First week ng January. Pero, hindi sa bahay niya, sa bahay ko. Tapos sabi niya sa akin sabi ko, bakit sa bahay ko? Sabi ko ganyan sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ang nire-reason niya sa akin, kasi malalaki na yung mga anak ko sabi niya ganyan. Para i-respect nila ako, kailangan i-respect ko din sila, sabi niya ganyan. So nalungkot naman ako doon kasi sabi ko, at the back of my mind, sabi ko sa kanya, nakita na ako ng mga kids mo dyan Nakita na nga ako ng anak mo sa kwarto mo alam naman ng mga kids mo na lagi ako nandyan sa bahay mo. Tapos biglang all of a sudden, idadahilan niya sa akin na hindi na ako pwedeng pagpunta sa bahay niya dahil para daw irespeto siya ng mga kids niya. Tapos, meron na akong hint. Although, siyempre, yung 3 months atin, na October to December, na hindi kami nagkita, hindi ako nakausap, meron na akong hinala. Siyempre, babae tayo, di ba? Meron na akong hinala na may iba. At saka, doon sa Facebook niya, meron na akong, kasi very rarely siyang mag-post Meron na akong nakitang isang girl, dati pag nagpo-post siya, lahat ng mga nagla-likes doon, nag-heart doon, halos kilala ko na yung mga yan sa tagal namin Tapos biglang may isang bagong girl na nag-heart doon. So simula nung nakita ko yung girl na yun, parang ini-stalk ko na yung girl. Pero nakalock kasi profile ni girl nung time na yun So eventually, fast forward ng January, nagkita nga kami first week sa bahay. Sinabi niya, hindi na pwede sa bahay niya. Nalungkot naman nga ako dahil nagtataka ako, bakit kaya? Dati naman na ako nakikita pa, kahit mga kapatid niya, nakikita na ako sa bahay niya. Tapos, nagkita kami ulit after no first week ng January. Nagkita kami ulit last week ng January na. Pero itong nagkita kami last week ng January, sa bahay niya na ulit. So, nung niyaya niya ako sa bahay niya na ulit, medyo nahimasmasan na ako ulit. Pwede na ulit sa bahay niya. Gano'n na ako. Hanggang dumating Valentine's, hindi nagpaparamdam. Ano pa rin pero once in a while, hirap na akong i-message siya. Sasabihin niya sa akin, sira yung phone niya, hindi niya daw alam kung bakit hindi ko nare-receive yung mga messages niya. Baka daw meron ako napindot sa cellphone ko, kung bakit hindi niya na nare-receive yung mga messages ko sa messenger niya. Mini-message ko sa Viber, hanggang eventually, nung bandang huli, hindi ko na, pati sa Viber, hindi ko na siya nami-message Sa na lang, puro text na lang. Nagko-call once in a while. Hanggang yun nga, February,
Valentine's, hindi na nagparamdam. Ano pa naman, hindi ako nag-set ng kahit na anong lakad ng Valentine's. Kasi last year ng Valentine's, ang laki ng away namin. Kasi Mm. lumabas ako with friends, tapos galit na galit siya. Bakit daw ako lumabas with friends? Parang inuuna ko pa daw yung friends ko kaysa sa kanya. May boyfriend daw ako, bakit hindi ako nag-set ng lakad with friends, ganyan. So, nitong year, ng Valentine's, hindi ako nag-set na anything na lakad dahil nga ayoko maulit yung away namin na yun. Tapos, wala pa rin Valentine's, walang paramdam. Mm. Tapos, siyempre si girl, yung girl, ini-focus ko na rin yung girl hanggang nung first week ng March, si girl biglang nag-unlock ng profile. Biglang pinablik niya yung profile niya. Hindi ko alam kung bakit. All of a sudden, biglang niya pinablik yung profile niya. So, nung pinablik na yung profile niya, tinignan ko na yung mga highlights, mga videos. Nakita ko na yung video, nakita ko yung video, kasama niya. Narinig ko yung boses niya. Walang mukha niya. May mga pictures, photos na wala din namang mukha niya. Pero syempre, at tagal namin magkasama, kilala ko yung, kahit nang takpan mo yung mukha niya, kilala ko siya eh. Mm. At saka yun nga, narinig ko yung boses niya. So, ayun, minessage ko siya. Minessage ko si girl. Minessage ko si girl. Kasi wala akong mapiga sa kanya eh. Wala na pag-aamin eh. Wala akong mapiga Okay, eh. so nung message mo yung girl, ano nangyari? Minessage ko si girl. Sabi ko, pwede ba kita makausap? Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi ko, are you seeing him? Binanggit ko yung pangalan. Nakinikita mo ba siya? Kasi sabi ko, I've been with him for 7 years na, ganto ganyan, kinuwento ko. Ito si girl, in fairness naman kay girl, wala din siyang alam. Hindi niya alam. Nagulat din siya. So, syempre nagalit din siya. Pareho kami nagalit. Tapos minessage ko si Boy, minessage ko siya. Sabi ko, nakita ko yung video. Narinig ko yung boses mo. Alam ko ikaw yun. Sabi kong ganyan. Dapat, sana sinabi mo na lang sa akin. Hindi naman ako maghahabol eh. Sabi kong ganyan sa kanya. Sinungaling ka. Sabi kong ganyan sa kanya. Ginawa mo akong tanga. Sabi kong ganyan sa kanya. Yun yung message ko sa kanya. Tapos, wala siyang reply. Tapos, Wala na siyang reply. Wala na po siyang reply. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Wala nang reply hanggang ngayon. Sige. Tapos si girl, message din siya ni girl, na sinabi ni girl, yung tungkol, na alam na rin yung tungkol sa akin, ganito, ganyan. So for 1 week, wala kaming reply pareho, hindi din siya nire-replyan. Okay. Hindi din siya nire-replyan for 1 week. So parang alam mo for 1 week ate, kaming dalawa ni girl, parang kaming naging sandalan ng isa't isa. Na, ang dami kong sinabi about him, na nagtutugma. Ano kasi to eh, meron lang akong sabihin sa'yo na kung anong klaseng personality meron siya. Meron siyang ugali na nilalagay niya sa mold. Yung mga girls na nakakarelasyon niya, nilalagay niya sa isang mold. So parang kung ano yung trato niya sa isang girl, ganun yung trato niya pare-pareho. Lahat pare-pareho. Yung sabi ko sa kanya, pareho tayo ng pabango. Kasi sasabihin niya, ito dapat ang pabango mo. So nagugulat si girl na kung ano yung sasabihin ko, hindi yung sasabihin niya. So yung mga tipong yung pinag-enroll ka ng ng online, may something parang online pilates. Pinag-enroll ng online pilates dahil para sa namin, sa aming sex life, para maging mas exciting sex life. Pareho pa kami dalawa, pinag-enroll kami parehong dalawa sa online pilates na yun. So meron siyang manipulative behavior. Meron siyang ganun. Meron siyang ganun na meron kang certain itsura. Dapat sexy itsura mo. Pag yung damit, meron siyang ganun na minumuld niya yung mga tapos ultimo yung routine routine ng mga dates, ng pagkain, nakakainin, pare-pareho so may ganun siyang personality. Pero anyway, so ayun, si girl, 1 week kami na ganun. Ako, ang ginawa ko simula nun, binlock ko na siya sa lahat. Facebook, pati sa cellphone. Pero si new girl, hindi niya binlock. Kasi sabi niya, although sinasabi niya sa akin, hindi, non-negotiable sa akin ng cheating, hindi ko na siya babalikan, ganto ganyan, sabi niya ganyan. Pero siya, hindi niya binlock.
parang ano pa si girl, ano kasi to si girl na ano siya, na love bomb kasi siya. Na love bomb siya. Although ako na naman oo, Actually, na love bomb. oo. So sa nakikita natin, merong manipulation na nangyayari, merong love bombing na nangyayari. So kung napanood Oo. mo yung video natin, yung mga signs na may mga narcissistic traits, Oo. yan yung Okay. lumalabas. So meron. Oo. Okay. Oo. So, So, although ako naramdaman ko din yung love bomb na yun pero hindi ganun ka-intense ng kapareho sa kanya. Kasi sa akin, hindi niya kailangan gawin Kasi ako from the start, talagang gusto ko talaga siya So sa part ko, may ginawa siyang ganun, pero hindi ganun ka-intense sa kapareho nung ginawa niya kay girl. okay. Na as in, everyday, I love you, na umiiyak pa daw sa kanya, na huwag mo kong iwan, ganito, ganyan. May ganito pa siyang personality, ano siya, may mahilig kasi siya sa high-end lifestyle. Although, ano naman siya, yung ano niya, may kaya din naman siya. Pero, may pagkaano din siya, mahilig siya sa high-end na lifestyle. Ito pa isa sa kinaka-insecure ko, Kasi ako, ano simple lang ang lifestyle ko nakatira ako sa apartment, ganyan. Ito si girl, nakatira siya sa condo, na hotel amenities. Kasi nung sa apartment ko pa lang, mahilig na siya sa mga ganun yung mga hotel amenities. So yung bedsheet ko, kailangan magandang klase, yung aircon ko, dapat maganda, yung ilaw ko, dapat maganda. Mahilig siya sa mga ganun. Sige. So ito si girl, mas may kaya ito si girl kaysa sa akin. Nakatira siya sa condo, na may hotel amenities, ganyan, na Yeah. so yung gano'n na, alam mo yung meron pa akong insecurities na yung comfort na hindi ko kayang ibigay, na ibigay nitong other girl. Ikaw pa talaga ang mag-iisip na magbigay ng comfort. Oo, alam mo yung sobrang insecurity ko, Tapos isa pang insecurity ko, younger si girl. Alam mo yung, syempre 50 na ako, 2 years na akong menopause. Like, Meron pa akong at the back of my mind na hindi kaya meron siyang age limit. Baka overage na ako, baka matanda na ako for him. May ganun pa ako insecurity, Tapos Sige. ano pa siya, nitong mga huling-huling usap namin, meron pang mga dialogues si boy sa akin na nung minsan kasi meron siyang pinabili sa akin. Although binayaran niya naman. Tapos nung binayaran niya ako, nag-extra bayad siya. Meron pa siyang sinabi sa akin na, ayan, payment ko sa'yo. Sabi, may extra ha. Sabi niya, nung last time kasi na naging intimate kami sa namin, sa bahay ko, parang inaano niya na yung pagse-sex namin, parang inaano niya na, yung dina-downgrade niya na yung pagse-sex namin, na hindi daw ako marunong mag-blow job, sabi niya ganyan sa akin. For 7 years na magkasama kami ngayon niya lang na-realize na hindi ako marunong, parang yung ability ko to please him, parang inaano niya sa akin na ako pa yung may kasalanan, na parang hindi ko siya kayang i-please after 7 years, ngayon niya lang na-realize. Alam mo yung ganon? Na, so actually ano yun Actually yung tawag doon, ginagaslight ka na niya. Okay? yun. Kaya totally, itong lahat ng nangyayari huli, kaya nagkakaroon ka ng insecurity dahil ginagaslight mo na siya. Kaya lang dito, ang naging problema dito, from the beginning, mali yung mali yung, para sa akin from the beginning of the relationship, may mali na kaagad Oo, alam ko naman yun, alam ko naman yun. At hinayaan mo. Kasi ikaw mismo yung nag-allow na ganito lang, ang okay na ako ng ganito Hindi ka kasi nag-set ng standard mo Oo nga, Kahit kung ibigay sa'yo ganito lang, okay lang sa'yo. Pero bigyan ka, hindi okay lang sa'yo. So, ang anuin ko lang ganito. So, hanggang ngayon, wala kayong communication, di ba? Wala po. Okay. So, pag naiisip mo yung breakup ninyong dalawa, ano ang nararamdaman mo? Unang-una, alam mo yung naiingit ako dun kasi although meron din namang magandang dinulot yung pagkakausap ko kay girl, kasi kung hindi ko kinausap si girl, hanggang ngayon nag-iisip pa ako kung bakit di niya ako kinakausap, 'di ba? So, additional information din naman yun. Pero tama rin naman yung ginawa mo. Hindi ka rin naman nakipag-away. Hindi mo rin binaba yung realidad mo. Kumuha ka lang ng information. Okay lang yung ganyan.
Kaya lang te, dahil nga 1 week kaming nag-usap, alam mo yung ang dami kong nalaman sa routine nila, ang dami kong nalaman kung paano niya tinitreat si girl. Kaya Alam mo yung, kaya ka mas nahirapan, alam mo kasi kung if ever na galing ang ano lang doon, ang kapag galing ka sa breakup, ang unang-una kasi dapat na hindi gawin talaga is magkaroon ka pa ng information sa ex mo. Any information, anything, kailangan maputol yon. Kasi the moment na may makukuha kang information, may makikita ka, babalik at babalik yung sakit na nararamdaman. Hindi ka makaka-move on. yun So, nga te, so kung para alam mo yung sabi ko, yung for 7 years na tinitingnan mo yan, mas maganda. yung alam mo yung te, yung sabi ko sa sarili ko, yung for 7 years na winish-wish ko na itrato niya sa akin, 7 years na winish-wish ko na sabihin niya sa akin, it took just 7 months na gawin niya at sabihin niya sa girl. At isa pati, alam mo kung saan niya na-meet si girl? Na-meet niya sa dating app. There's nothing wrong naman ngayon sa dating app eh. Basta lang sisiguraduhin lang yung pag magkikita or what. Kasi wala na eh. Online na talaga yung mundo natin ngayon. Kaya lang kasi dito, ang nangyari kasi dito, yung pagpasok mo, unang-una, mali nga yung relasyon. Pangalawa, minahal mo kasi nga yung opportunity. Hindi mo minahal mismo yung actual na nakikita mo. So lahat ng nakita mong mali, lahat ng nakita mong red flags, lahat yon binaliwala mo. Kasi ang tinitingnan mo, magbabago pa yan, magiging ganito pa yan, magiging ganyan yan. Eh hindi nga eh. So doon ka na stuck hanggang sa dumating na yung araw. Tapos sasabihin ko sa iyo mamaya bakit siya lumayo. So gusto ko lang malaman exactly anong emotion meron ka every time maaalala mo yung breakup na yan. Gaano kasakit? Anong nararamdaman mo? Rejection, loneliness, fear, anxiety? Anong nararamdaman? Lahat yan. Rejection, loneliness, fear, lahat. Yun nga yung Ano yung pinakamatindi doon na kinatatakutan mo? yung wala na akong kasama, alam mo, yung routine namin, hinahanap-hanap ko yung routine namin na kahit ganun, once in a while may tatawag, may makakasama ako, may kalambingan ako, kasi ako single ako, wala akong anak, Mhm. I live alone. Actually kasi alam nyo ang breakup kasi napakasakit talaga niyan. Kaya lang yung pakiramdam niyan kasi hindi lang yung lalaki yung nawala eh. Ang nawala diyan pati yung yung value mo, parang bigla kang bumagsak, 'di ba? Parang kaya mahirap mag-move on sa breakup kasi hindi naman nahihirapan mag-move on dahil mahina tayo bilang babae, no? Kasi alam mo yung brain natin, lalo na yan 7 years. So nagkaroon ng ano yung brain mo eh. Kumbaga nagkaroon na ng tawag dito, exercise every day. Ito na yung routine ng brain mo, di ba? Na nandyan siya, na may activity kayo. So yan, kaya nahihirapan mag-move on yung tao. At saka yung Isa pati, alam mo ba ko? at saka yung naramdaman mo, hindi lang kasi siya yung namimiss mo dito. Ang namimiss mo, yung feeling mo noon, nung okay pa kayo, yung mga masasarap na pinagsamahan nyo, feeling love, feeling ganito. So yun yung kaya mahirap mag-move on. Ang mahirap pati, yung mas paulit-ulit na nag tumatakbo sa isip ko, yung mga happy times namin kesa doon sa kasalanan na ginawa niya sa akin, kesa doon sa panlolokong ginawa niya sa akin. Mas naalala ko yung mga masasaya. So ito nga yung ito yung papasok to sa overthinking. So dapat tong overthinking na to, ito yung ma-manage mo. Kasi kailangan mo tong ma-manage. Kasi una, kapag naiisip mo siya, kapag namimiss mo siya, actually, sinabi ko nga kanina, hindi yung tao yung namimiss mo eh. Ang namimiss mo dyan, yung feeling, yung emotion, yung attention, yung connection ninyong dalawa. Tapos yung best version ninyong dalawa nung okay pa kayo. Diba? So, ngayon pag-usapan naman natin yung pumapasok ka na nga dun sa mga naiisip mo. Papasok tayo dun sa pag-overthink mo. Kasi 'di ba ito nga paulit-ulit mong naiisip yung what if, 'di ba? May mga naiisip ka bang gano'n? What if bumalik siya?
bakit niya ako iniwan? Ano mga naiisip mo? At saka yung ano te, dahil nga sa nakakwentuhan ko si girl. Alam mo yung nalaman ko yung routine nila. So, Hmm. parang yung routine nila, sabi, Thursday after work, nasa kanya na, hanggang Sunday, nasa kanya na. So, actually, ate, nung ano nga, dahil nga, di ba, no contact kami, hindi ko napigilan. Alam mo, nung Thursday, dumaan pa ako sa bahay niya, chinek ko kung nandun yung kotse niya. Lalo ko pa sinasaktan yung sarili ko. Tapos nung mga nakaraang days, actually ngayon ilang days na hindi ko na sinisilip yung mga profile nila eh. Tama lang. Sisilipin ko yung mga profile nila. Although nakalaki yung mga profile nila, pero chine-check ko kung naka-couple pictures na ba yung mga profile picture nila. Yung mga ganun, te. Ayun nga eh, yun yung i-correct natin ha. Kasi yan eh, iniisip mo pa yung mga ganyan. Sasabihin ko sa'yo. Kasi naghahanap ka palagi ng ng sagot sa tanong mo. 'Di ba? Pero hindi lahat kasi ng tanong merong kasagutan. Kasi kaya ka naghahanap ng mga kasagutan kasi parang feeling mo hindi pa sarado. Wala pang closure yung relationship nyo. 'Di ba? Pero ang katotohanan kasi niyan, ang closure, hindi mo na kailangang intayin sa kabilang side. Ikaw na Hindi ko naman magdidesisyon sa pagkakakilala ko sa kanya, ate, I don't think kakausapin niya pa ako eh. Kaya yung closure na yan, actually, hindi ko na yan hinihintay from him. Ang ano lang, ang gusto ko lang mangyari, yun nga, gusto ko nang mabalik yung dati kong ako. dating ikaw. Mm-mm. Gusto ko na, siguro, it's about time for me na mag-heal on my own. Correct. Tama yan. Oo. Kasi nahihirapan ako kasi ito yung parang feeling ko ito yung unang time pa lang na maghihila ko on my own nang hindi ako magre-rebound ng walang somebody na Wag mo na pagbabalingan ko ng atensyon. Wag mo na kasi alam mo, hindi ka na bata. Hindi na tayo bata. Yun nga eh. So, wag mo nang ulitin. Wag mo nang ulitin yung nakaraan. Tapos yung rebound na video natin, panoorin mo, 2 part na video yung panoorin mo yung about sa rebound. Wag mo nang pasukin yun. Hindi na tayo bata. Magsasayang ka na naman ng panahon. So, may tanong lang ako sa'yo. So, sabi mo, okay, hindi mo na inintay yung closure. Ikaw na ang nagsarado, which is tama naman. Ang tanong ko lang sa'yo, yung pagsasarado mo na yan, ng relasyon na yan, from 1 to 10, gaano ka kasigurado na sinarado mo na talaga yan? Mga 7. Meron pa. Ang tanga ko nun eh. Ang tanga ko te. Nag-isip pa eh, lutang eh, naging 7. Tapos, yung gusto mong mag-heal, gusto mong mag-move on, ito yung goal mo, kaya ka nga tumawag sa akin, ito yung goal mo, mag-move on ka, mag-heal ka. Ilan ang score? Na mag-move on ako, 10 yan, 10 na yan. Yan, 10 yan. 10 highest ba? Oo. Oo. 10. 10 yan. Sige. Gusto ko na din Ganito kasi lang. Oo. ayoko nang gusto ko na fall out of love na ako sa kanya. Okay, so ganito gagawin mo ha. Kasi hindi ka mapo-fall out of love sa kanya hanggat meron kang nalalaman, may nakikita at may naririnig. Ngayon, yung mga narinig mo at nakuha mo na information dun sa babae, di ba may mga nakuha ka na information Opo. dun sa babae. Nagkaroon ka ngayon ng comparison, di ba? Naku-compare mo, Yun nga bakit sa eh. kanya ganito, ba't sa akin hindi? Yun nga po. Ngayon, yun nga po. yung information na yun, okay lang yun. Sige, nakuha mo siya since nakuha mo na siya. Kaya lang, gamitin mo siya as advantage on your side kasi gusto mo na nga mag-move on, gusto mo na mag-heal. Like for example, yung mga nakuha mong information, instead na kainggitan mo yun, bakit sa kanya ginawa to, bakit sa akin hindi? Bakit hindi mo siya gamitin na lalo kang alam mo madagdagan yung, kasi gusto mong ma-fall out of love sa kanya. Eh, ang unang magagamit lang naman natin dyan, para mabilis mag-move on, syempre yung magalit tayo, di ba? So yung information na yun, imbis na kainggitan mo siya, gamitin mo siya as additional na
pang boost ng galit mo para makabitaw ka lang. Opo. Okay? Tapos meron akong ipapagawa sa'yo. Simple lang to. Sige. Kapag nag-overthink ka, pag dumating ka dun sa time na nag-overthink ka, naisip mo na naman siya. Okay? Namimiss mo na naman yung mga magagandang alaala nyo. Di ba? I-analyze mo ngayon, itong nararamdaman ko na to, hindi na to totoo. Wala na to, tapos na to, 'di ba? Hindi na to totoo. So kailangan kong tanggalin tong attachment na to. So anong gagawin mo ngayon? Yung nasa isip mo 'yan, i-redirect mo 'yan sa gawin mong action yung nasa isip mo, 'di ba? Kasi hindi mo mapipigil kung anong papasok sa isip mo, 'yan ang mahirap. Akala mo, 'di ba, pumasok sa isip mo, pipigilan mo siya. Huwag mong sundin yung nasa isip mo. Gumawa ka ng paraan. Like for example, maglibang ka, lumabas ka, mag-walking ka, mag-aral ka ng panibagong skills para yung pumasok na thoughts sa isip mo ay malibang ka, alam mo yun, mawala. Kung alam mo kung sa umaga yan, medyo madali yung palilibang ko, ilalakad ko, lalabas ako, ganyan. Ang mahirap kasi yung bago ako matulog, or yung makakatulog ako ng mga 2 oras, 3 oras, magigising na naman ako. Naiisip ko na naman in the middle of the night, tapos di na ako makakatulog ulit. Pero may paraan yan. Actually, nung iniwan ko yung tatay ng mga anak ko, which is 21 years ago, pag di ako makatulog, nagre-red wine talaga ako, kaya beer, kailangan kong bumagsak kasi kailangan kong matulog dahil kailangan kong bumangon sa umaga, may pasok, di ba? So, ang dito, anong pinaka-apektado sa'yo after ng breakup? Yung tingin mo sa sarili mo after ng breakup na yan. Yung yung sobrang baba ng confidence ko sobrang bumulusok yung self-confidence ko. Dahil dun sa mga, masyado niyang pinababa yung yung pagkatao ko. Oo. Isipin mo, sabihin niya kay girl, kasi si girl, nabasa niya, mayroon siyang mga nabasang messages from me. Parang nabasa niya yung, sabi, so tinanong ni girl kung ano ba ako sa kanya. Alam mo ba ang sagot niya kay girl? Fuck buddy daw kami. Kasi, actually, pwede niya talagang sabihin yon. Lalo na yon, meron siyang bago, natural, kailangan niya makuha yung bago. So magsasabi yan talaga ng either 50-50 totoo at saka hindi totoo dahil kailangan niyang makuha yung bagong girl. Pero kung tutuusin, dahil inalaw mo yung ganitong klase ng situationship, 'di ba? Situationship, inalaw mo, talagang pwede na ganun lang yung tingin niya sa'yo. So tanggapin mo yun. Masakit pero tanggapin mo kasi tapos ngayon, ang isipin mo, wag mong isandal yung halaga mo bilang babae, yung pagkatao mo sa kanya. So totally putulin mo na siya, i-build mo na uli yung sarili mo. Diba? Tapos kung nahihirapan ka, nasasaktan ka, diba, dumarating sa punto talagang feeling mo hindi mo kaya, ang hirap mag-move on, normal lang yan. Normal lang yan sa pag-move on. Hindi ibig sabihin hindi mo na kaya. Pag hindi mo yan hinarap ng tama, talagang hindi mo kakayanin yan. Kaya lang, yun nga sinasabi ko lang sa'yo, yung treatment na ginawa mo dun sa lalaki, ikaw din kasi ang naglagay sa'yo sa kalagayan mo na yan eh. Kaya ganyan yung naging trato sa'yo. Yung sa mga ganun kasi, yun nga ang hindi ko lang paano ko ba papuguhin yung sarili ko na ayoko na kasi alam mo yung gusto ko yung pag walang spark, pag walang kilig, hindi ako na-attract kasi. Oo, kaya nga ganito gawin mo, no? Kasi eto yan na. Kung masyado kung ganun ka, alam mo na ganun ka, naghahanap ka ng spark, ng kilig, ng ganyan. Alam mong ganun ka, kaya mabilis kang pumasok sa isang relasyon. So ngayon, medyo bagalan mo. Panoorin mo yung video natin about yung 333. Kapag may bago kang ka-date, yung una doon, 3 dates. Inimbisahan ko yata kanina yun. Oo, kung mapapanood mo yon, yung 3 dates, ma-analyze mo, and then yung 3 weeks, and then 3 months. Huwag kang papasok basta-basta sa relasyon. I-analyze mo, hanapin mo yung compatibility mo.
Ito medyo matagal-tagal to. Iko-correct mo kasi yung sarili mo eh. Kaya ka nakaka-attract ng maling relationship eh. Kahit pa tumatagal yan ng 7 years or what. But you deserve something better. Alam mo yon, kung maayos, kung tama yung pagsisimula mo. So, isulat mo yung magsulat ka kung ano ba ang gusto mong maging version mo ngayon. Kung may dapat kang baguhin, ito medyo it takes time yung behavioral therapy kasi may babaguhin kasi talaga sa'yo eh. May babaguhin talaga sa'yo. So ito lang yung ano ko sa'yo, pinaka-simpleng gawin mo, yung unang-una, huwag kang mag-stalk, huwag kang mag-check, hanggat maaari. Nung iniwan ko yung tatay ng mga anak ko, ano yun 4 pa mga anak ko, kung napanood mo yung about sa akin. Binura ko lahat, pati connection sa biyanan ko, sa lahat ng in-laws ko, pati mga pictures, pinunit ko yan. Kaya lumaki mga anak ko, hindi nila kilala. After 17 years lang ulit nila na-meet kasi may sakit yung biyanan ko. So doon ako naka-move on, as in, kailangan putulin mo yon. The more may malalaman ka, pabalik-balik ka, back to zero ka uli, usog ka na naman, di ba? Tapos, everyday, sulat mo yung nararamdaman mo na, di ba, yung fear, yung loneliness, sulat mo sa notebook. Halimbawa, tong araw na to, naramdaman ko to, anong score mo ngayon? After 2 days, anong score mo? Meron bang changes? Nagbabago ba? Bumababa ba yung level nung pagiging malungkot mo o yung takot mo na mag-isa? Tapos yun nga, yung pag-overthink mo, palitan mo ng action. Instead na maupo ka dyan at mag-isip ka na mag-isip, mag-walking ka, mag-negosyo ka, whatever, kung anong gusto mong gawin. Yun nga ate, alam mo yung dahil, ano nga ako, na-addict nga ako yung sabi ko nga sa'yo kanina, na-addict ako ng kakapanood ng about love bombing, about narcissistic, about yung mga future faker, ganyan. Kasi parang inaano ko pa yung personality niya, parang hina-find out ko pa. Hindi na siguro, kasi bakit kailangan mo pang balikan yung nakaraan? Kasi Wala kang control. Gusto kong makarinig at gusto kong makarinig ng mga bagay na hindi sila magtatagal kasi ganito siya. May ganun pa ako na wag mo na silang tingnan, wag mo na siyang tingnan, wag mo tingnan ako, yung gusto kong makarinig ng mga bagay na ganito siya, hindi sila magtatagal. Gagawin din sa kanya kung yung ginawa sa akin. O yun nga sinasabi ko sa'yo kanina, kung ano yung nasa isip mo, hindi pwedeng yung nasa isip mo ang susundin mo, hindi lahat. Kung meron kang negative thoughts na kagaya niyan, tapos instead, sabi ko nga sa'yo, kung merong nasa isip mo, iyan, sinusunod mo yung gusto mong, iniisip mo, gusto kong makarinig ng ganito, gusto kong makarinig. So yan yung nasa isip mo. Ang action mo, hanapin, i-feed pa yung negative thinking mo. Instead na, may naiisip akong ganito, mag-walking ako, or mag-shopping ako, or punta ako sa mall. Hindi, ang ginagawa mo, pinipid mo pa yung negative thoughts mo. So, wag mong sundin yung thoughts mo. Kasi hanggat maaari, sabi ko sa'yo, wag mo nang lingunin siya at yung kung sino mo magiging babae niya. Kasi anything, thoughts, memories, connection, picture, internet, whatever, putulin mo lahat. Putulin mo lahat. Kontrahin mo yung thoughts mo. Kagaya niyan, ang gusto ng isip mo ay manood ng mga bagay na gusto mo kasing makarinig ng mga negative para masaktan ka Oo, ganun siya. Hindi yun nakakatulong sa'yo. Oo, naging ganun siya. Like for example, napanood mo yung mga narcissistic behavior. Ikaw naman sabi mo, ganyan nga siya, ganyan. Pero ano ba nangyari? Nagalit ka ba? Hindi naman Mas lalo mo ngang napipil na nahirapan ka mag-move on Oo, kasi maghapon sila lang yung naiisip ko. Kakapanood ko sa kanila, sila lang palagi naiisip ko. Correct. Kaya yung thoughts mo, palitan mo ng action, pero yung action hindi tungkol dun sa thoughts mo, hindi tungkol dun sa iniisip mo, ha? Mahirap talaga yan. It hurts. Kaya meron tayong video dyan na para maka-move on ka, ramdamin mo talaga yung pain. Ramdamin mo talaga. Pero alam mo, pag malagpasan mo yan, isang araw pag nagising ka, naku Diyos ko, mga 100 beses ko na yata itong naipayo, mahigit, na pag nagising ka isang araw na naka-move on ka na, nandun na yung acceptance, magpapasalamat ka pa na nag-break kayo niyan kasi binigyan mo ang sarili mo ng panibagong opportunity para sa mas magandang relasyon. Pwede bang bukas na yan ate? Pag gising mo, yun na.
basta pag nagising ka na, nandyan ka na, message mo ako. Sana bukas na yan. Sana bukas na yan sinasabi mo yun. At saka syempre meron din akong fear na kasi ayokong maging alone. Alam mo yung ang tanda ko na, meron akong fear na hindi ko alam kung makakita pa ba ako ng somebody to Oy, be. hindi ganyan na. Alam mo kung anong minamanifest mo, yun ang lalabas. So actually, being alone, it's not about having a partner palagi. Hindi naman palaging partner. Marami pa tayo dyan, di ba? May mga kamag-anak, may mga kaibigan. Sa ngayon, alam mo, i-enjoy mo muna pagka-single mo. Ang sarap kaya maging single. Wala kang i-consider. Tanda ko na, 50 na ako. Kahit na. Yung asawa ko, nag-date kami niya, 51 siya. O, di ba? Ano ka ba? May nagde-date pa nga na 60 plus. Diba? Alam ko naman. Kung gusto mong magkaroon ka ng magandang relationship sa yung susunod na relationship mo, una, wag mong madaliin yung yung pag-move on mo ngayon, yung healing process mo ngayon. Namnamin mo yung healing process, namnamin mo yung sakit. Sige lang, araw-araw. Pero ang importante, wag kang may stuck diyan. Unti-unti tingnan mo kung may improvement ka, unti-unti araw-araw. Yun ang tingnan mo hanggang makawala ka. Tapos yung pagpasok mo sa panibagong relasyon, ginagawa mo kasing panakip-butas yung bagong relasyon para mawala yung pain eh. Hindi. Ramdamin mo lahat ng pain. Ramdamin mo yan. Sige. Tapos wag kang magmadali pumasok sa isang relasyon para magkaroon ka na ng maayos na relasyon sa susunod. Tapos isa pa pala, may ninote ako dito eh. Yung yung approach mo nga sa relationship, kung kaya mong baguhin, mag-set ka ng standard. Sa susunod na relasyon ko, eto na ang gusto ko sa lalaki. Sa susunod na relasyon ko, ganito na ang magiging approach ko. Kasi hindi nag-work yung lahat ng approach mo before. Nakailang relasyon ka, lahat ng pare-parehas yung pattern mo eh. Wala kang binago eh. Pumapayag ka na konti lang binibigay sa'yo. Pumapayag ka na situationship lang kayo. Pumapayag ka ng ganito. So ngayon, mag-set ka ng standard. Isulat mo, ito ang checklist ko sa susunod na relasyon ko. Yung lalaki ganito, ako ganito. So mag-set ka ng ganun. Hanapin mo yung yung actual na nakikita mo dun sa lalaki, hindi yung wag mong mahalin yung pantasya, yung opportunity na magiging ganito rin yan, na magiging ganito yan. Hindi, walang ganun. Naiyak ka na? Naubos na yata yung naubos na yung luha ko sa kakaiyak kasi nga pang tatlong linggo na to eh. So parang ina-expect ko nga iyak ako ngayon may mga tears lang pero hindi yung iyak talaga. Siguro feeling ko baka naubos na yung tears ko. Naubos na yan. Pag nakakaramdam ka na gusto mong umiyak, iiyak mo lang talaga yan. Tapos isa pa, alam mo, pinaka-importante, bakit kailangan mong i-break yung pattern? Ang tawag kasi dun sa yung tinatanggap mo yung relasyon na ganun, pattern yun. Kaya lahat ng relationship ganun ka. Ikaw yung naghahabol, ikaw yung anxious, yun yung dapat mong palitan yung pattern na yun. Alam mo kung bakit ganun? Kasi ang lalaki ayaw niya ng babaeng anxious. Ayaw ng lalaki na palaging available yung babae para sa kanila. Kasi ang nangyari sa'yo, nabaliktad eh. Yung dapat na behavior ng lalaki nasa iyo eh. Ikaw yung nag-chase, ikaw yung naghahanap ng challenge, ikaw yung naghahanap ng spark, di ba? Oo nga eh. Ang lalaki, natural nila yon. Sila dapat ang naghahanap ng spark, sila ang naghahanap ng challenge, sila ang naghahanap ng mystery sa isang babae. Hindi naman nakikita sa iyo yan eh. So, kung pagdating ng mga 3 years, 4 years, bababa na yung excitement sa iyo ng lalaki. Unti-unti na yan lalayo, unti-unti na yan maghahanap ng babae na may mystery, na may excitement, yung pahabol konti, 'di ba? Yung hindi anxious. So kaya humuhupa yung relasyon mo kung papansinin mo, 7 years. Buti nga umaabot pa ng 7 years. Yung iba talagang humuhupa na yan 3 years, 5 years. So yung ikaw mismo yung pattern mo ang baguhin mo. Kasi nagko-contrast yung behavior mo pang lalaki. Yun ang gusto ng lalaki, paano, 'di ba? Tapos kapag ka ganun kasi ang pattern mo,
pumapayag ka ng konti lang, kahit konti lang na o kaya situationship lang or ganyan. Wala kang sinet na standard na pag nagkaroon ako ng karelasyon, gusto ko yung seryoso na, gusto ko yung magiging kami na. Hindi ka Na ano nga ako, standard meron din ako napapanood ng mga trauma bonding, yung mga ganon. Yung trauma bonding naman kasi, ibang storya kasi yon. Kasi dapat yung mga trauma in the past, hindi naman dapat talaga dinadala yan sa present na relationship. Hindi, ang nangyayari kasi dyan, halimbawa may trauma yung isa, ang gusto, pag kumuha ng partner, yung partner ang magiging therapist niya para gumaling siya dun sa nakaraang trauma niya. Hindi ganun, unfair yun dun sa bagong partner. Ayun. So, yung pattern mo, actually, hindi yan nakakatulong para makakuha ka ng serious relationship. Yung talagang papakasalan ka. Yung talagang Ayun. Kaya medyo yun ang baguhin mo. Medyo maano yun medyo mahaba-habang yun yung may therapy kasi diyan, may counseling diyan kung may behavioral pattern ka na negative, kailangan nating i-correct. May maraming session yun. Depende kung hanggang kung anong kaya mo kasi syempre ang coaching at ang counseling ng isang psychiatrist, ang resulta noon Psychiatrist ako dapat, hindi psychiatrist. Ito nga yung pinapaliwanag ko. Kasi yung ganyan, yung mga coaching, yung mga therapy, ang efficacy niyan, yung effectiveness niyan, or yung power niyan, magdedepende sa'yo, hindi sa aming mga nagko-coach. Kasi kami magga-guide lang kung paano at ano ang dapat mong gawin. Pero depende yan sa gumagawa. So kung ang tanong mo, psychiatrist kailangan mo, psychologist, hindi psychiatrist. Kasi ang psychiatrist, yun na yung sa mga mental illness, yun na yung mga naggagamot. Ang psychologist, mga katulad namin, yung ito lang, ganito, imo-motivate kayo, i-guide kayo sa mga pwede nyo maging decision making, i-correct lang yung mga behavior na nagiging negative ang pattern nyo, kailangan i-correct. So, yun ang psychologist. Pagdating sa psychiatrist, ito na yung may mga sa mental illness na may naggagamot na. Oo. Ayun, so I hope nakahinga-hinga ka. Nakahinga-hinga naman ako, Actually, alam mo sa totoo lang, bago kita kinausap, marami na akong mga ibang kinausap na iba-iba. Alam mo yung, kung yung naririnig ko naman sa iba, alam ko naman sa sarili ko na almost similar din naman yung maririnig ko sa iba. Pero, wala lang, mahirap pa rin, mabigat pa din. Actually, yun nga sabi ko sa'yo, huwag mong madaliin. Kasi talagang masakit yan. Hindi yan kayang mawala ng basta-basta. Unti-unti yan. Which is normal lang yan. Kasi yung iba nagtataka, ba't masakit pa rin? Pinipilit ko na, huwag niyong pilitin, huwag niyong madaliin. Kusa yan, natural na naghihil yan. Tapos yung sinasabi mo, marami ka nang napakinggan, totoo yan. Hanggat hindi ka dumadating dun sa oras na sinasabi ko sa'yo, yung acceptance, itong mga pinag-usapan natin, kahit sinong magpayo sa'yo, baka may pumasok lang sa utak mo, mga 10%. Ganun lang yun. Pero kapag nalinawan ka na, nandun ka na sa acceptance, naka-move on ka na, tsaka mo babalikan, uy, tama pala si ganyan. Doon mo lang siya marirealize. Pero sa ngayon, sa akin lang, i-enjoy mo yung pain, i-enjoy mo yung nararamdaman mo, okay lang yan. Iiyak mo, kumausap ka, kaya lang pagkakausap ka, pipili ka ng kausap, hindi yung i-chismis ka lang, kumuha ka ng mapagkakatiwalaan. Hindi naman, mga lang, mga closest friends lang naman, tsaka yung sister. Correct. Ay, naku, ganyan talaga ang buhay. Thank you, Tea. Thank you din. Oo, message ka lang sa akin. Message ka lang pag ha? Oo, pagka i-message kita kapag natetempt na naman akong dumaan sa bahay. Oo. Pag natetempt ka na naman, tapos susunod yan. Dumating na naman yung Thursday, naisip ko na naman. Sa susunod niyan, pupuntahan na kita dyan. Sasabot mo na kita. Kung pwede nga lang yung ko na yung sarili ko para magkaroon na lang ako amnesia. Hindi, okay lang yan. Kasi normal lang yan. It's a natural process talaga yung pain nandyan. Kaya nga, alimbawa, nararamdaman mong umiyak or gawin mo lang. Kasi the more na iiwasan mo yung nararamdaman mong sakit, hindi yan mawawala dyan. Basta ang importante lang, yung sinasabi ko sa'yo kanina, yung negative thoughts,
kapag nasa isip mo, wag mong i-feed, wag mong tawag dito, wag mong spoilin, wag mong sundan yung nasa isip mo. Palitan mo siya ng action. Aba, naisip ko, namimiss ko na naman siya. Imbis na mag-isip ka, palitan mo ng action, mag-walking ka, mag-exercise ka. O kaya naman, ano yung sabi ko kanina? Ayun nga, naiisip mo. Paano yung in the middle of the night nga? Kunyari, nagising ako in the middle of the night. Kasi yun ang mas madalas eh. Kasi sa umaga, hindi masyado kasi may work naman ako eh. Oo. In the middle of the night, halimbawa, In the nagising middle of ka. the night, yung magigising ako. Maraming paraan. In the middle of the night, nagising ka na gano'n, meron kang negative thoughts. Maghanap ka ng, papanoorin mo ng mga funny or action, I don't know, or magbasa ka ng book, or manood ka, may internet na. Pero huwag kang manood ng tungkol sa kanya or tungkol dun sa nasa isip mo. Yun nga eh. Alam mo ginagawa ko, ano pang ginagawa ko in the middle, kunyari magising ako in the middle of the night, kakausapin ko na si ChatGPT. O, di ba? Di ba? Pinapakain mo pa yung negative thoughts mo eh. Kaya hindi ka talaga makaka-move on yan. So, pag naisip mo ganon, iligaw mo. Gawin mo, maggumawa ka na ibang bagay. Hindi yung tungkol. Isubukan mo as in zero. Zero knowledge about him, information, anything. Hindi ka makaka-move on ng ganyan. Okay. Okay, te. Sige. So, thank you. Thank you, te. Nice meeting you. Okay. Nice meeting you din. Thank And you. nice seeing you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, te. Thank you. Sa inyong mga nakikinig dyan, I know it's hard and it hurts na mag-move on talaga. But one day, you will wake up na nga lang na talagang hindi na siya yung maiisip mo sa pagdilat ng mata mo sa umaga, siya kagad yung maiisip mo. Magugulat na lang kayo na wala na, move on ka na, nakahinga ka na ng maluwag. At kapag dumating yung araw na yan, marirealize mo na hindi siya kawalan. At baka magpasalamat ka pa na siya ay nawala. So again, thank you so much sa inyong pakikinig sa ating channel. Ito po muli ang inyong Ate Lors. Thank you.